Mga Kuspart, kamusta kayo? At sa vlog ngayon mga Kuspart, pag-uusapan naman po natin ang mga paraan kung paano mo malalaman kung may kabit ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang paraan kung paano mo malalaman kung may kabit ang isang lalaki, naging mahigpit siya sa kanyang cellphone at social media account. Yan ang unang paraan kay Inspired upang malaman mo kung ang isang lalaki ay may kabit o meron ng iba. Alam niyo bakit naman bigla siya magiging mahigpit sa cellphone niya or sa mga gadget niya tulad ng laptop at sa social media account niya? Yung tipong para bang, halimbawa dati wala namang password. Halimbawa yung cellphone niya wala namang password, biglang nagkaroon ng password, pati yung sa iniba niya pa yung password sa ibang social media account niya tulad sa Facebook, iniba niya yung password. Tapos noon okay lang naman kahit kinukuha mo yung cellphone niya, kahit minsan ginagamit mo, okay lang sa kanya kahit paminsan-minsan hinihiram mo. Pero ngayon hindi niya na pinapahiram sa'yo, hindi niya na pinapagamit sa'yo kahit sa mga anak nyo. Diba? Para bang merong something siyang tinatago na napaka-obvious. Kasi kung wala ka namang tinatago, ba't di mo papahiram yung cellphone mo? Ba't hindi mo sasabihin yung password? Ba't hindi mo ipapagamit? Bakit papalitan mo yung password ng social media account mo? Bakit ayaw mong makita niya? Ayaw niyang makita mo? Kaya Inspired sa mga talaga namang nakapagtataka, talaga mapapaisip ka sapagkat ka-inspired. Isa yun sa mga bagay talaga namang siguradong gagawin ng isang tao kapag meron na siyang iba, sapagkat ayaw niyang malaman mo, ayaw niyang mahuli siya. Isa yun sa mga talaga namang dapat kang magmuni-muni, mag-isip-isip kapag kaganyan na ang napapansin mo o nakikita mo sa galawan ng partner mo, sa mister mo, sa boyfriend mo. Talaga naman ka-inspired, huwag kang masyadong maging manhid at huwag kang magpakatanga. At paano ang paraan mga Kuspart kung paano malalaman na may kabit ang isang lalaki? Dumadalas bigla ang kanyang paglabas-labas. Yung pangalawa ka-inspired, biglang dumadalas yung paglabas-labas niya. Hindi lang paminsan-minsan biglaan, nagulat ka na ba? Parang lagi natin lumalabas-labas. Yung iba dyan, noon, yung mister nyo, yung boyfriend nyo, gusto nasa bahay nga lang diba? Yung iba gusto nagtatrabaho lang or nag-i-stay lang sa bahay para mag-relax o matulog. Pero bakit ngayon para bang lagi siyang may dahilan? Humahanap siya ng dahilan, gumagawa ng paraan upang makalabas-labas. Tapos yung iba pa sa inyo, hindi pa may paliwanag ng tama o mabuti kung ano talagang ginagawa sa labas. Paiba-iba pa ng diba? Tapos yung iba naman malalaman mo, hindi man pala pumunta sa kaibigan, hindi man pala galing sa trabaho, hindi man pala inasikaso yung negosyo. Saan pumunta yun? Diba? Well, hindi naman to 100%, pero isa kasi sa pagbabago na maaari mong makita sa isang tao kapag siya ay binilihim sa'yo. Siguro yung iba lumalabas-labas lang kasi siguro naiinip o sabihin nating meron talagang inaasikaso. Pero kung kilala mo naman ang partner mo na hindi siya mahilig lumabas-labas o hindi talaga siya ganon, at saan naman siya pupunta? At kung matagal na kayo, malalaman mo ang totoo. Bakit? Sapagkat sanay ka sa kanya. At ikaw mismo ngayon nagugulat ka at nagtataka. O, bakit ka nagugulat? Bakit ka nagtataka? Dahil hindi naman talaga siya ganon. Hindi siya palalabas. Bakit ngayon bigla siya naging ganyan? So yun sa mga pwedeng dahilan at talaga namang paraan upang malaman mo kung ang isang lalaki may ninilihim sa'yo. Dumadalas, palagi consistent ang kanyang paglabas-labas ka-inspired. At ang pangatlong paraan mga Kuspart kung paano malaman kung may kabit ang isang lalaki, palagi nang mainit ang ulo niya pagdating sa'yo ng pangatlo ka-inspired. Alam nyo, isa yan sa pinaka talaga namang natural na mangyayari kapag ang isang tao may iba na.
Kasi meron ng pinagmamalaki at meron ng sabihin nating reserba, may option na. Diba? At siguro, hati na rin yung kanyang damdamin, hati na rin yung kanyang pag-ibig, at ang kanyang interes. Kaya ganyan na lang siya kung magyabang sa'yo. Ganyan na lang siya kung maliitin ka. Ganyan na lang siya kung awayin ka. Diba? Malakas ang loob niya. Kampante siya. Paano? Merong sasalo sa kanya. Meron pa siyang iba, hindi lang ikaw. Diba? Alam niyo mga inspired, napapansin mo naman sa boyfriend mo yan or sa mister mo, sa asawa mo. Kung noon, di naman siya pala away sa'yo. Diba? Hindi naman kayo palaging nag-aaway. Hindi ka naman niya palaging sabihin natin inaaway. Bakit biglang ngayon naging ganyan siya? Hindi ba't nakakapagtaka? Sabihin ng iba kay Sword, baka pagod lang sa trabaho. Baka marami lang iniisip. Pwedeng ganun, baka pagod lang. Pero kung palagi na siyang ganyan ngayon, na dati hindi naman siya ganyan, na pag-uusapan niyo naman yung problema, nagre-relax naman siya, pero ngayon para bang kahit wala ka namang masyadong ginagawa, humahanap siya ng paraan, humahanap siya ng dahilan para lang awayin ka. Okay ka naman sa kanya, mabait ka naman sa kanya, inaayos mo ng pakisama sa kanya, pero siya, para bang ang init lagi ng dugo sa'yo ngayon. Kahit taglamig, ang init ng ulo niya sa'yo ngayon. Ka-inspired sa isang mga pwedeng talaga namang paraan na makikita mo sa isang lalaki kapag siya ay merong talaga namang kabit o may nililihim sa iyo. At ang pang-apat na paraan ka-inspired para malaman mo kung may kabit ang isang lalaki, hindi na siya masyadong ganado nakasiping ka. Yan ang pang-apat ka-inspired. Hindi na siya, ramdam mo napipili mo yan. At nanonotice mo yan o napapansin mo yan sa partner mo na hindi na siya ganun ka-excited, hindi na siya ganun ka ganado na makasiping ka, or hindi na siya ganun ka ganado o kahilig na kalabing ka. Na noon siya palaging nag-aaya sa'yo, siya ang laging unang nag-i-initiate at nagmo-move or lumalandi sa'yo, kumakalabit sa'yo, at talaga namang minsan na may milit pa sa'yo, pero ngayon, para bang ikaw pa ang kailangang kumilos para lang may mangyari sa inyo. Hindi na siya ganun kaganado sa'yo, hindi na siya masyadong excited sa'yo, para bang wala ng pag-ibig sa'yo, na wala ng init ng pagmamahal niya sa'yo, at ramdam na ramdam mo na ang lamig ng inyong relasyon. Kasing lamig minsan ng panahon ngayon. Talaga naman ka-inspired, bakit naging ganyan? Magtataka ka talaga. Diba? Lalong-lalo na kapag hindi naman kayo, sabihin natin, nag-aaway palagi or wala ka namang ginagawang mali sa kanya. Okay naman ang relasyon nyo, bakit bigla siya naging ganyan? Diba? Or kahit naman noon nag-aaway kayo, kahit naman noon nagtatalo kayo, hindi naman siya ganyan. Ang totoo nga, kung minsan yung magkakarelasyon, yung mag-aasawa, pag nagtatalo, dyan pa mas mainit Pag nagtatalo, dyan pa mas mahilig Pag nagtatalo, dyan pa mas lalong may nangyayari. Ganyan naman kayo noon, pero bakit ngayon? Nagtalo man kayo, hindi, talagang para bang lumabnaw na, para bang nanlamig na, para bang wala ng spark, para bang nawala ng init ng pag-ibig niya sa'yo at hindi na masyadong ganado. Wala na talaga ang kanyang hilig sa'yo. Hindi na masyadong excited na kasiping ka. Bakit ganyan? So sa mga talaga namang pwede mong isip-isipin at mapansin ka-inspired. Pag ang isang lalaki talaga namang merong tinatago sa'yo, o maaaring meron siyang iba o kabit ka-inspired. At naman namang paraan mga inspired para malaman mo kung may kabit ang isang lalaki, may kakaiba kang nararamdaman na hindi mo nararamdaman noon sa kanya, na palima ka-inspired. Kasi naniniwala ako na mga kababaihan kayo, meron kayong sabihin natin, ano bang tawag doon, yung instinct at gift na pakiramdam, malakas na pakiramdam o malakas na radar pagdating lalo na sa partner mo, sa lalaking mahal mo, kung may nagbago ba, pag may something ba, may nararamdaman ka na noon di mo naman nararamdaman pagdating sa inyong dalawa, na para bang may kulang na, para bang may nagbago na, para bang hindi siya tulad ng dati, para bang meron ng, sabihin nating, meron ng iba, diba? Nararamdaman kasi yan, lalaki nga nakakaramdam, babae pa. Kayo tong emosyonal, kayo tong malakas ang pakiramdam pagdating sa mga ganyan, diba? Syempre magtataka, ba't mo nararamdaman yan?
Kaya mo siguro nararamdaman yan kasi meron ka ring napapansin sa kanya. Dahil hindi mo naman mararamdaman yan kung wala ka napapansin na kakaiba sa kanya. Tama? Ganun lang yan. Yan ang resulta ng mga talaga namang kakaiba niyang pinapakita sa'yo at pinaparamdam sa'yo. Kaya inspired, mag-observe ka. Huwag ka agad magdududa, huwag ka agad magsiselos, huwag mo agad siyang aawayin. Ang payo ko sa inyo, kung meron kayong nararamdamang ganyan, dapat magsuri muna kayo. Mag-observe, humanap ng ebidensya, maging tiyak. Talagang dapat may assurance kayo na tama ang hinala nyo. Hindi yung bigla ka lang magbubunga nga dyan, bigla mo lang siyang aawayin at tatanungin ng kung ano-ano. Mamaya, wala naman palang ginagawang masama yan, inaaway-away mo na. Dapat bago ka sumabak sa talaga namang pagtatalo, dapat meron kang bala. Tulad ng mga ebidensya. Hindi yung bigla ka lang mga away-away dyan sa boyfriend mo o sa mister mo. Dapat sigurado ka upang hindi ka mapahiya sa kanya at upang talaga namang ka-inspired. Hindi kayo magkagulo. Isa yan sa mga paraan upang malaman mo na ang isang lalaki may kabit o may iba ka-inspired. At ang pangano paraan maka-inspired para malaman mo kung may kabit ang isang lalakis. Minsan kulang na ang binibigay niya sa iyo ng pinakahuli ka-inspired pang-anim. Alam nyo mga ka-inspired, syempre naman bakit magkukulang ang binibigay niya sa iyo? Hindi naman binawasan ang sahod nila. Malaki naman ang sahod ng iba dyan sa inyo. Diba? Bakit naman magkukulang? Lagi nang kulang. Hindi na sapat. Dati laging sakto. Minsan sobra pa. Bakit ngayon ganyan na? Ikaw nang mag-a-adjust. Nangungutang ka na. Sapagkat kulang na ang pinoprovide niya sa'yo ka-inspired. Isa yun sa pinaka talaga namang dapat mong ipagtaka. Makaramdam ka naman. Dan dapat kang magtanong sa kanya. At dapat magkaroon siya ng matibay na dahilan. Dahil kung wala siyang matibay na dahilan, o matibay na idadahilan o irarason sa'yo, bakit kulang na ang ibinibigay o pinapadala niya sa'yo, talaga namang ka-inspired, dapat ka talagang mag-isip-isip sapagkat isa yun sa mga pwedeng dahilan. Baka meron na siyang iba o meron siyang babae. Siyempre naman gagasos ka pag nang babae ka. Diba? Alam niyo yan, kahit yung iba sa inyo, aminin nyo, yung ibang babae sa inyo, yung iba lang naman hindi naman lahat, yung iba. Yung iba sa inyo, sigurado ako naranasan ng manlalaki. Sana hindi ikaw yun. Sana hindi ikaw yun. Pero tiyak ko yung iba sa inyo naranasan ng manlalaki. Hindi ba't gumastos ka rin sa lalaki mo? Di lalo na ang lalaki pag ng babae, gagastos yan. Lalo na kapag binabahay niya na. Lalo na kapag ito ay nabuntis niya. Lalo na kapag ito ay mahal niya na. Gagastos siya dyan. Kaya naman, tiyak ko, sigurado ko, yung binibigay niya sa'yo, sa pamilya nyo, ay magkukulang na. Lalo na kapag wala naman siyang dinagdag na sideline sa trabaho niya. Ka-inspired. Isa yun sa mga dapat mong isip-isipin at mapansin. Sapagkat isa sa pinaka paraan upang malaman mo na ang partner mong lalaki ay may kabit ka-inspired. Max lang po, maraming salamat po Max sa pagtapos po ng vlog nito. Kasi pong kalimutan na mag-like, comment na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga di pa po nakasubscribe. Pa-subscribe na po Max Paret, click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimessage lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko, at pakichat lang po ako sa messenger. Ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat Max Paret, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!